Nakarating kami sa silid kung saan parang isang hospital room na rin. Kumpleto sa gamit, medical, at hindi ko inaasahan. Maging ang operating system na meron sa mayaman na pagamutan na tanging nakikita ko sa palabas at balita ay meron din dito. Ako na bahala dito, sabi ni Alondra na tinanguan ng kapatid. May pumasok na nakaputing kasuotan na babae at may itinurok na kung ano sa braso ko habang naghahanda si Alondra. Let's start. Seryoso ang tinig ni Alondra sa kasama bago lumapit sa akin. You'll be fine. Aalisin ko lang ang bala sa katawan mo, sabi ni Alondra matapos ang mabilis na halik sa labi na natanggap ko. Tanging-tango lang alam kong nagawa ko dahil nawalan na ako ng malay at pakaalam sa paligid matapos umepekto ang gamot pampatulog na nasa sistema ng katawan ko na itinurok ng nurse na kasama ni Alondra sa tabi ko. Sa isip ko ay nanalangin ako na sana bukas pagising ko ang magandang mukha ni Alondra ang makita ko. Third person POV. What's the meaning of this, Iverson? Seryoso ang mukha na tanong ng CEO at top billionaire sa bansa na si James Miguel Suarez sa kanyang business partner na si Iverson Flores. Kasama sa meeting ang ilan sa mga top executive ng kumpanya at ang kaibigan nila na si Santiago Alegre na siyang namamagitan sa dalawang nagsusulpukan ng mga negosyante. I have nothing to do with this, James. Don't you dare accuse me? Sagot naman ni Iverson Flores na halatang mainit na rin ang ulo at tuluyan nang naputol ang pagtitimpi nito. Bukod sa pagiging negosyante, ay kilala rin sa Iverson Flores na pinuno ng mafia sa bansa. Kinakatakutan at walang may kakayahang humamon at bumangga except James na alam niya na may atraso sa kanya si Iverson. Pinaimbestigahan ko ang lahat na nawawalang profit at income ng kumpanya. Pumasok ang mga to sa savings account na nakalinga sa pangalan mo. Kaya huwag ka nang tumanggi at magmaang-maangan pa. Madilim ang mukha ni Iverson na tiningnan ang mga dokumento at inexamine kung tama nga at legal ang mga to. How did it happen? Maang natanong nito habang hindi may kakaila ang matinding galit sa mukha. Pinaimbestigahan ko tungkol dito at sisiguraduhin ko na mahuhuli ko may kagagawa ng lahat ng to. Wala akong kinalaman dito at wala akong balak malamang dahil kilala mo ako na dati na mayaman at umaapo ang kayamanan. Sa mainit na tagpo ng dalawa ay may isang pares ng mga mata ang nanonood sa kanila at lihim na nagdiriwang sa kaguluhan na nakikita. Galit na umalis si James at naikuran ang meeting na hindi pa natapos dahil uminit ng ulo matapos matanggap ng isang envelope na may laman ng mga dokumento na pinakita niya sa board at sa kasosyo sa negosyo. Lucas POV. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog. Pero daig ko pag nakatulog ng napakahabang oras. Isang eksenang biglang pumasok sa memorya ko at malinaw na nakikita ko mga taong nasa harapan ko. Gustuhin ko man magsalita pero hindi ko magawa. Sumisigaw ako pero hindi nila ako marinig. 4 na itim na sasakyan ng humarang sa isang puting kotse na papasok sa isang high-end subdivision na alam kong pamilyar ako pero hindi ko maalala kung saan. Malinaw na nakikita ko kung paano tinutukan ng mga armadong kalalakihan ng sakay ng puting kotse at pilit na pinabababa. Hanggang sa tuloy nang hindi nakapagtimpi ang isa at binasag ang salamin ng bintana at nagkagulo na manlaban ang lalaking sakay nito. Magulo, maingay at nakakatakot ang sumunod na eksena dahil patuloy ang panlalaban ng lalaki hanggang sa pinagtulungan to't nawala ng malay dulot ng tinamong bugbog sa katawan. Daig ko pang nanonood sa HD sa palabas sa telebisyon dahil malinaw na nakikita at napapanood ko ang bawat eksena. Tinalian ang mga kamay ng lalaki at nilagyan ng piring sa mata kahit wala ng malay. May busal na rin siya sa bibig para marahil hindi makasigaw at gumawa ng ingay kung sakali man na magising to. Para kung hangin na nakasunod sa kanila at nanonood sa bawat nangyayari maging sa kung paano kami pumasok sa isang luma at kinakalawang na bahay na dinala siya sa isang basement na tanging isang bumbilya lamang ang tanglaw sa buong lugar. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko magawa. Abot kamay ko siya na tila kasama ko sa mismong pangyayari pero hindi ko siya kayang iligtas na dahilan
na ako mismo hindi ko maintindihan. Gusto ko siyang lapitan at tulungan para makatakas, pero wala akong lakas. Wala siyang malay at nakahandusay niya basa na lang na itinapon na parang basahan sa marumi at maalikabok na sahig. Ilang ulit na sinubukan ko siyang lapitan at paulit-ulit na pilit hinahawakan, pero walang nangyari. Dahil heto ako, bigo na nakatunghay sa kanya habang hindi malaman ko ano yung gagawin. Alam ko sa sarili ko na kilala ko siya. Sa puso ko ay alam ko na bahagi siya ng pagkatao ko. Pero nalilito ako kung bakit ganito nangyayari sa akin. Narito ako kasama niya, pero bakit hindi ako nararamdaman at nakikita ng iba? Posible ba na namatay ako nang nabaril ako at operahan ni Alondra? Sa pagkakatanda ko, base sa huling sinabi niya bago tuluyan akong nawala ng malay, aalisin niya ang bala sa katawan ko. Pero bakit ganito nangyari at nakikita ngayon? Hindi kaya namatay na ako at gumagala ang diwa ko kaya ganito niya sasaksihan ko? Posible ba na itong resulta ng operasyon at naging multo ako na hindi matatahimik ang kaluluwa ngayon, gaya ng napanood sa palabas, dahil hindi pa nasesentansyahan kung saan taga mapupunta ako at tinitimbang pa ang naging kasalanan ko sa mundo? Napailing ako at muli ay nilapitan ako ng lalaking nakahandusay at walang malay. Larawan siya ng mayaman na lalaki na may mataas na antas sa buhay dahil halata sa uri ng pananamit nito. Kahit kailan talaga, lagi nasasangkot sa gulo ang mayayaman. Sila kasi ang mga prone sa ganito dahil sa dami ng pera at yaman na taglay. Mas mabuti pa ang mahirap dahil problema sa pagkain lamang at gastusin ang iniisip. Hindi gaya ng mga mayayaman na nakikilala na siguradid nila at problema kung paano palaguin at protektahan ang yaman niya. Pati nang ang kanya sa huli hindi naman nila madadala sa hukay. Sa buhay natin dito sa mundo ay wala talagang perpekto. Heto at mayaman siya pero nanganganib naman ang buhay niya. And who knows, na baka pati mahal niya sa buhay ay kasabay niyang nasa hukay ang isang paa sa mga oras na to. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nagpaikot-ikot at panay ang lapit sa lalaki nakikita ko pero hindi ko siya magawang hawakan. Sumigaw na ako ng paulit-ulit para magising siya at makausap ko kung paano siya matutulungan na makatakas pero walang nangyari. Kung bakit ba naman kasi hanggang ngayon ay wala pa siyang malay. Kung sana'y gising siya sa mga oras na to ay sigurado ako maraming magbabago sa maaaring mangyari sa kanya. Sinikap ko na makalabas sa silid pero hindi ko rin magawa kaya tulad niya ay nakakulong rin ako kasama niya. Ewan ko ba naman kung bakit napasok ako sa gulo na to, kaya hindi naman ako dapat sangkot dito. Ilang oras din ang nagtagal, nang muli ay may pumasok na 4 na lalaki may hawak na baril, at sinipa ng isa sa sikmura ang lalaki na kabuluktot at walang malay. Panay ang awat ko, pero gaya kanina ay walang nangyari, dahil hindi rin nila ako nakikita at nararamdaman, kaya frustrated na pinanood ko lamang ang lahat. Gisingin mo! Matigas na utos ng lalaki na sa tingin ko ay pinuno ng grupo na pumasok dito sa loob ng silid. Boss, mukhang napuruan yata at ayaw magkamalay. Sagot ng isa. Kumuha ka ng tubig dali. Pasigaw na utos nito sa mga tauhan na agad namang tumalima. Saka ko lang naunawaan kung para saan ng tubig at bakit ito pinakuha. Matapos na buhusan ng lalaki may dala ng timba, ang taong walang muwang sa nangyayari na ngayon ay napabalikwas, pero hindi nakatali ang paa at kamay, ay wala tong nagawa at talimanhid sa nagpupumiglas para makawala. Bravo, Oscar! Magaling! Kapaki-pakinabang ka talaga! Puri ng lalaki sa tauhan. Siyempre boss, kinuha ko yan sa loob ng cooler na pinaglalagyan natin ng beer. Kaya sigurado na nanginginig na ngayon ang tarantado na yan. Malakas sa tawanan ang narinig ko dito. Sa makipot at lumang basement na akala mo ay nakakatawa ang ginawa nilang kawalang hiyaan sa taong walang kalaban-laban sa kanila. Malakas na ungol ang lalaki na may busal sa bibig matapos sasipain ng isa sa mga lalaki na nakapaligid dito. Boss, gusto na yata magsalita o kami sasabihin sa'yo. Nakangisi na turo ng isang mataba at malaking tiyan na lalaki nagpupumiglas. Easy ka lang bata, aabot din tayo dyan. Sagot ang pinakapinuno sa grupo.
Kunin nyo, paupuin mo dito. Utos pa nito sa tauhan na agad namang tumalima at binuhat ang lalaki na alam kong nanlalaban. Napapikit na lang ako na masaksihan kung paano to sinukmuraan ng ilang ulit. Kaya kulang na lang ay mawalan to ulit to na malay dahil sa mga tinamo na bugbog sa katawan. Bata, alam mo, mapapadali ang transaksyon natin kung susunod ka sa sasabihin ko at magiging mabait ka. Sabi ng pinuno na narinig ko na tinawag na master ng mga kasama. Nanatili na nakaupo ang lalaki at wala tong sinabi. Siguro sa mga oras na to, ay napagtanto na niya na wala siya magagawa kahit magpumiglas pa siya. Kaya seryoso lamang tong nakaupo. Tanggalin mo nga ang piring at busal niyan. Utos ni master habang hawak ang isang malaking na baril na hindi ko alam kung ano ang tawag. Who are you people? What do you want from me? Matigas sa tanong ng lalaki na nagbabaga ang mga mata sa galit. Mukhang amoy dolyar. Salita pa lang pang mayaman na. Mapang-uyam at nakangisi na sagot ni master. Pinanood ko kung paano to lumapit sa lalaki nakaupo at nakatali na ngayon. Ay matalim ang mga mata na isa-isang tiningnan ang mga lalaking kaharap niya. Simple lang kailangan ko, James Miguel Suarez. Pirmahan mo lang to. Tapos ang usapan nating dalawa. Walang maraming usapan. Ligtas ka't ang mga babae mo. Hindi ako nakatiis at lumapit ako sa mga ito. Pilit na inaagaw ko ang papel na hawak ni master. Pero hindi ko to mahawakan dahil parang akong hangin na dumaan at tumagos ang aking mga kamay. Tila mababaliw ako sa mga nakikita ko. Hindi ko maisip kung bakit kailangan ko to masaksihan. At wala akong mapagpilian, kundi ang manatili dahil pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Oras na lumayo ko dito at sinubukan ko na umalis kanina. Tila ba may kayonong nagdurugtong sa amin ng lalaking tinawag na James? Alam ko na hindi pa siya nakahanap noon at hindi kilala. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko. Dahil tila ba may malaking bahagi siya ng pagkatao ko. Hindi ako mapakali at panay ang mga tanong na dumadaloy sa isipan ko habang pinapanood ko siya kung paano siya saktan ng mga taong kaharap namin. Nalilito at naguguluhan dahil ramdam ko ang bawat suntok na tumatama sa kanya na tila ba iisa kami ng katawan. Pipirmahan mo o hindi? Gigil na tanong ni master matapos ng ilang ulit na bigay todo ng suntok kay James. Still my answer is no. Sa tingin mo, ibibigay ko sa demonyo mong among lahat ng pag-aari ko? Never. Kapag pinatay niya ako, siyang higit na mawawalan dahil mapupunta sa isang tao lamang ang lahat ng yaman at ari-arian ko. Do you think I'm stupid enough to trust him? Matapang na sabi ni James sa kaharap. Look, nagsasayang lang kayo ng oras at pagod dito. Wala kayong mapapala dahil kahit pirmahan ko dokumentong hawak mo, malabo na makuha ng amo mong lahat ng asset at yaman ko. Dahil may naka-safety na akong last will testament para sa taong pinamanahan ko. Seryoso na sabi nito sa kaharap. Sino? At kanina mo ipinangalan ng yaman mo? Matigas na tanong ni master. Why? Kikidnapin niyo rin siya gaya ng ginawa niyo sa akin? Nakangisi na tanong nito. Pinanood ko kung paano si James Cole na nagsalita, gayong nasa bingit to ng kamatayan. Wala ko nakikitang takot sa kilos niya, na matatag na nakaupo kaharap ng mga taong walang kahit anong awa para sa kanya at handang tapusin ang buhay niya, oras na ginusto nila. Wala ka sa posisyon para tanongin ako, kaya sagutin mo ang tanong ko. Bulyaw na kaharap, sabay hawak sa kwelyo ng damit na suot ni James. Relax, mayaman ako. Di hamak na mas mayaman sa amo mo. Kaya kung ako sa'yo, iisipin ko kung saan ako papanig at kanino kakapit para kumita ako. Negosyo ang lahat, tandaan mo. Lahat ay nabibili ng pera, maging kayo. Sabihin nyo lang. Puno ng kumpiyansa na sabi ni James sa kaharap. Hindi mo ako maloloko, gago ka? Mas pipiliin ko pa ang boss ko kaysa sa tuso na demonyong gaya mo. Tinaasan lang siya ng kilay ng saad ni master. Dahil takot kayo sa amo nyo? Kilala ko si Iverson. Alam ko ang kaya niyang gawin, pero hindi ko alam na masyado na siyang sakim. Kaya maging bobo ng amo nyo. Matapos marinig ni master ang sinabi ni James,
ay sinunggaban niya to at muling inundayan ng suntok. Mas matindi pa dyan ang aabutin mo. Masyado ka nang matabil at puro dada. Pirmahan mo na to na matapos na tayo. Gigil na bulyaw ni Master. Kahit patayin niyo pa ako ngayon, still my answer is no. Tarantado ka? Masyado ka matigas ha? Galit na sigaw ni Master dahil hindi nito makuha ang gusto. Nagmamatigas kasi si James. Kahit anong pilit at pananakit ng mga tauhan ni Master, ay hindi nila mapasunod to na pirmahan nito ang papel na hawak nila. Kapag hindi ka pa sumunod, papatayin ko babae mo. Galit na banta ni Master kay James, pero nagkibit balikat lang to at tumingin na masama sa taong kaharap. Really? Bago niyo magawa yan, siguraduhin niyo muna na nasa bansa pa si Elise dahil iniwan na niya ako kasi babaero daw ako. Nakangisi na sagot ni James. Ang gago mo talaga. Sign it at tapos ng usapan. Nanggagalaiti na bulyaw pa ni Master. Alam ko na sa pagkakataon na to ay naputol na ng tuluyan ang maikling pisin na pasensya ni Master dahil sa mga oras na to ay para na siyang isang tao na walang kaluluwa na handa nang idaan ng dahas ang lahat ng bagay. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid na ikinapadad ko. Malinaw na nakita ko kung paano bumaon ang bala sa katawan ni James. Mabilis nagmarka ang dugo sa maruming damit na suot nito, kaya lalo ko natakot sa kalagayan niya. Pero wala akong magawa kundi panoorin ang bangungot ng buhay ko. Tapos ng pagtitimpi ko. Total ayaw mo at wala kang balak na gawin ang gusto ko. Kaya mabuti pa na tapusin na natin to. Matapos sabihin niyo ni Master, ay kinasa nito ang baril. Pero hindi niya pinutukan si James dahil nilapitan to ng isa sa mga kasamahan nito. Master, utos ni Boss, na wag natin basta patay ng gago na yan hanggat hindi natin napapapirma. Mananagot tayong lahat sa kanya kapag tinuluyan mo agad yan. Nag-aalala na sabat ng tauhan na kasama. Sagad ng pasensya ko at inubos na ng hinayupak na lalaking to. Kapag hindi pa niya ginawa, putulan ng daliri na magtanda. Namumula sa galit at inis sa sigaw nito. Kanina pa siya nakasigaw na akala mo may bingis sa lahat ng tao sa paligid niya. Hindi ba siya napapagod? Kayong kulang na lang ay maputol ang litid niya sa leeg kakasigaw? Kahindik-hindik ang mga sumunod na tagpo dahil matinding torture ang inabot ni James sa kamay ng mga tauhan ni Master. Pero hindi to bimigay at nagawa niyang kayanin ang lahat. Kung bakit ba naman kasi, hindi na lang niya binigay ang gusto ng mga to nang matapos ng paghihirap niya at makawalan siya ng mga taong halang ang kaluluwa na walang awa sa kapwa na gagawin ang lahat alang-alang sa pera at yaman na gusto nilang makamtans at makuha. Akala ko, masyado na malupit ang mundo para sa isang dating pulubi at mahirap na gaya ko. Hindi ko alam na higit na masaklap ang dinanas ng ilan dahil lamang sa pera at yaman na inaasam ng marami. Masyado na mapanganib ang mundo sa lahat ng tao na nabubuhay dito. Mayaman o mahirap, lahat tayo ay walang takas at pare-pareho nakakaranas ng kalupitan ng tadhana sa iba't ibang paraan at pagkakataon. Akala ko noon, kapag may pera ka, ay kaya mo nang bilhin ng lahat at paikutin sa palad mo mga bagay na gusto mong makontrol. Pero nagkamali ako. Dahil higit na mas mapanganib ang mundong ginagalawan ng isang taong maraming pera at kayamanan laban sa mga taong ibinenta na sa demonyong kaluluwa. Mabuhay lamang na maraming salapi kahit na gumawa ng masama. Tama na yan. Nagsasawa na ako. Kung ayaw sumunod, tapusin na natin. Tinakbo ko si Master para hangaran to dahil ramdam ko na nanghihina na si James. Bukod kasi sa tama ng bala na bumaon sa katawan nito, ay panay din ang bagbog nila. Kaya lupay-pay na to, pero pilit na lumalaban. Patayin na yan! Kill him! Sabi pa ulit ni Master sa mga tauhan. Nanginginig ako. Alam ko na higit pa sa nasaksihan ko kanina, ang posibleng makita ko oras na itinuloy nilang masamang balak gawin kay James sa harapan ko. Masyado ka matigas, kaya ito na huling araw mo sa mundo. Sabi ni Master, sabay tutok ng baril kay James. Sa tingin mo, kapag pinirmahan ko papel na hawak mo, ay makukuha mong gusto mo? Bigla ay malakas sa tanong ni James na nag-angat ang muka ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Master
Wala kang makukuha ni isang kusing dahil mapupunta to sa gahaman at sakim na amo nyo. Kung ako sa'yo, mag-isip ka. Let's have a deal. 100,000,000 kapalit na kalayaan ko. Or name your price kung gusto mong offer ko. It's fair and square, so if I were you, think about it carefully. Dahil minsan lang to mangyari at bibihira lang offer na inaalok ko sa'yo. Seryoso at mahabang sabi ni James. Nagkatinginan ang mga taong kasama ko sa silid bago kunot noon na bumaling si Master kay James. Kung totoong sinasabi mo na 100,000,000 pesos deal, hindi pa nito natatapos ang gustong sabihin na mag-ring ang cellphone na hawak nito. Alam ko na hindi lang kung sinong tumatawag dito dahil sinabi niya buong detalye ng mga nangyayari at maging ang pagtanggi ni James na gawin ang bagay na hinihingi nila dito. Boss, matigas ayaw makisama at nagmamatigas. Sabi ni Master sa kausap, sabay na nakumpirma ko na ito nga ang amo niya na nag-utos sa dukutin, pahirapan, hanggang sa mapapirma si James sa dokumento na hawak niya. Pansamantalang natigil ang pananakit kay James, pero hindi niya swerte ngayon dahil muling itinuloy ng mga to ang torture sa kanya hanggang sa hindi ko natuluyang kinayang sumunod na tagpo. Matapos pagbabarili ni Master si James, na ngayon ay naghahabol ng hininga, nang muli ako magkalakas ng loob na tumingin sa kanya. Nakahandusay niya to sa sahig, matapos bumagsak mula sa upuan ng barilin si Master. Ginawa ko ang lahat para tulungan siya, pero pakiramdam ko, maging ako rin ipinapangusa na rin ng hininga. Pakiramdam ko yung magkadugtong ang pintig ng puso namin sa hindi ko malaman ang dahilan at kung paano nangyari yun. Dahil heto, sa puko ang dibdib ko nananakit at tila unti-unting nauubusan ng hangin sa baga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.